In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nangilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsasabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala ng Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili. Paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nagsasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos, kaya lalabas siya ay muli at magsama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Galacia at sa pagunita kay Papa San Juan the 23rd, ang mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Lucas ay nagbibigay ng mahalagang mensahe tungkol sa kapangyarihan ni Jesus sa pagpapalayas ng demonyo at ang paghahari ng Diyos sa mundo. Sa harap ng mga akusasyon laban sa kanya, binibigyan din ni Jesus na ang paghahari ng Diyos ay dumating na. At hindi siya nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga masasamang kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos mismo. Sa ating panahon ngayon, ang pahayag ni Jesus na ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon ay nagpapaalala sa atin na walang neutralidad pagdating sa pagsunod kay Kristo. Ang ating buhay, mga gawa at desisyon ay dapat na umaayon sa kalooban ng Diyos. Tinatawag tayo ni Jesus na maging aktibo sa pagpapalaganap ng kabutihan at pagbibigay ng patutuo sa kanyang paghahari.
ang babala ni Jesus tungkol sa masamang espiritu na bumalik na mas malala ay sumasalamin sa espiritual na katotohanan na kung hindi natin itinuloy ang ating relasyon sa Diyos at pagbabagong loob, madali tayong bumalik sa dating kasamaan. At maaaring maging mas malalim ang ating pagbagsak. Ito'y paalaala na ang pananampalataya ay patuloy na paglalakbay at kailangan natin patatagin ang ating sarili sa biyaya ng Diyos upang hindi tayo madaig ng tukso at kasalanan. Sa unang pagbasa sa Galacia, binibigyan din ni San Pablo ang kahalagahan ng pananampalataya bilang batayan ng pagpapala ng Diyos. Si Abraham na itinuring na ama ng pananampalataya ay pinagpala hindi dahil sa gawa ng kautusan, kundi dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Ito'y paalala na tayo ay pinawalang sala hindi sa ating sariling mga gawa, kundi sa ating pananalig kay Kristo at sa kanyang mga aalalay sa atin sa pamamagitan ng cross. Ngayon sa paggunita kay San Juan 23rd, isang papa na naging huwaran ng pagiging bukas at pagbabago sa simbahan sa pamamagitan ng kanyang pagpatuloy ng ikalawang konsilyo ng Vatikano, tinutularan natin ang kanyang halimbawa ng pagiging instrumento ng pagkakaisa, pag-ibig at kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa mundo. Hinahamon tayong ipamuhay ang Ebanghelyo sa araw-araw upang ang paghahari ng Diyos ay makamtan ng lahat. Naway magsilbing paalaala ang mga pagbasa ngayon na maging matatag sa ating pananampalataya, ipaglaban ang kabutihan at magpatuloy sa ating pakikibaka laban sa kasamaan. Kasama ang mga santo at leader tulad ni San Juan the 23rd, patuloy tayong magtulungan sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa muli, inihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!